tayo para sa ating panalangin. Kyle, pangunahan ng panalangin. Amen. Magandang umaga sa lahat. Nais kong manatili kayo sa pagkakatayo sapagkat magkakaroon muna tayo ng ehersisyo. So alam niyo ba ang kantang I'm Alive, Alert, Away? Okay, so ganito lang siya kakantahin. I'm alive, alert, away, enthusiastic. Okay. So na-energize ba ang lahat? So bago kayo magsiupo, nais kong ayusin niyo muna ang hanay ninyong mga upuan at pulutin niyo ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan kung mayroon man. Kung wala na, ay maaari na kayong magsiupo. So kapag tatawagin ko ang inyong mga pangalan, isabihin niyo narito po, at kung wala naman, ay sabihin niyo wala po. Sa gayon, ay malaman ko kung sino ang lumiban sa klase na ito. Maliwanag pa, class? Abraham? Asilan? Aba, nagagalak ako at present kayo sa lahat sa ating klase ngayon. Ipagpatuloy niyo yan, class. So bago tayo magpatuloy, ano nga ulit ang tinalakay natin nung nakaraang pagtatagpo? Yes, Mr. Reynald, tula. So, ang tinalakay nating paksa noong nakaraang pagtatagpo, class, ay tungkol sa tula at ang mga elemento nito. So, ano nga ba ang tula? Pakibasa. Elemento ng tula, class, ay meron tayong 8. Ito ang saknong, sukat, tugma, sining o kaliktan, talinghaga, anyo, tono o indayog, at persona. So, ang mga yan, class, ay malalaman nyo mamaya kapag ibasa na natin yung tula. So, hahanapin nyo kung saan parte ng tula makikita ang mga elemento nito. Bago tayo magpatuloy, class, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Gusto nyo ba yun? So, ang aktibidad na ito, class, ay tatawagin buuin nyo ako. So, nais kong bumuo kayo ng 5 pangkat. Bawat pangkat ay dapat na magkaroon ng 10 miyembro. At kapag kumpleto na kayo sa inyong mga miyembro, ay isulat ninyo ang kanilang mga pangalan sa sangkapat na papel. At pumili kayo ng isang representante na siyang bubunot sa mga folder na hawak mo yun. Maliwanag pa, class? Okay, maliwanag. Lahat na ba ng mga pangkat ay nakapagpasa ng kanilang sangkapat na papel? So ngayon naman ay inaanyayahan ko ang representante ng bawat pangkat na pumunta dito sa harap at bumunot kayo sa isa sa mga folder na hawak ko ngayon. Sa loob ng mga folder na yan, class, ay may mga letrang hindi magkakasunod. So, ang tanging gagawin nyo lamang ay bubuuin nyo ito upang makabuo kayo ng isang parirala or ng isang pangusap. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang mabuo ito. So, kung sino sa inyo ang unang makatapos ay magkakaroon ng unang 5 puntos. Maliwanag ba, class? So, pag bumilang ako ng 3, ay maaari na kayong magsimula. 1, 2, 3. Time's up. So, ang naunang natapos ay ang unang pangkat. So, ano nga ba ang parirala o pangusap na inyong nabuo? Okay, class. So, ang nabuo nilang salita ay tungkol sa ang pag-ibig sa tinubuang lupa. So, bigyan natin sila ng 3 palakpak. Ngayon naman, class, ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Pero bago yan, ay basahin muna natin ang mga layunin. Mga mag-aaral, pakibasa. Ipapaliwanag ang tema at mahalagang kaisipan ang nakapaloob sa akda. Pangalawa, napapahalagahan ang mga tekstong pampanitikan sa pamamagitan ng aktibong pagkikilahok sa usapan at gawaing pampanitikan. Pangatlo, nababasa ang usapan, tula, talata, kwento ng may tamang bilis, diin, tono, antala, at expression. Base sa isinagawang gawain kanina, class, may ideya na ba kayo kung ano ang ating bagong paksa sa umagang ito? Yes, Gino, nagtaas ka ng kamay. Aba, magaling na obserbasyon, Gino. So, ang ating bagong paksa sa umagang ito ay tungkol sa pagbabasa ng tula. Hindi lingid sa ating kaalaman ng ating mga bayani ay hindi lamang sila magaling sa pagkikitigma, sa katunayan, sila din ay sumusulat ng mga akdang pampanitikan upang ipaglaban ang ating bansa sa mapayapang pamahalaan. Nais kong manatili kayo sa inyong mga pangkat, sapagkat magsasagawa na naman tayo ng dugtungang pagbabasa. Tungkol sa tulang isinulat ni Andres Bonifacio, ang tulang ang pag-ibig sa tinubuang lupa. So, ang dugtungang pagbabasa, class, ay mangyaring pangkatan. Isang saknong bawat pangkat. So, narito ang kabuuan ng tula.
Nais kong basahin ninyo ito class ng may hustong diin, tono at emosyon. Maliwanag ba class? Okay, unang pangkat, pakibasa ang unang sakno. Pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-apat na pangkat, at pang-limang pangkat. Aba, nagagalak ako at nababasa niyo ang tula ng may hustong diin, tono at emosyon. Ngayon ay iisa-isahin na naman natin ang mga elemento ng tula at ibabase natin siya sa isinulat ni Andres Bonifacio, Ang Pag-ibig sa Tinubuhang Lupa. So sa pamamagitan nito ay malalaman natin kung saan parte ba ng tula makikita ang mga elemento nito. Sino ba sa inyo ang makapagbibigay kung ilan ang saknong ng tula? Yes, Alvin. Magaling, Alvin. So ang tula ay binubuo ng 28 saknong. So ilan naman ang sukat ng tula? Yes, Rian. Okay, mahusay Rian. So ang tula ay may sukat na 12. Ang tulang ito class ay nasa tugmaang patinig at tugmaang katinig. Kasi kung napapansin ninyo, ang bawat letra sa hulihan ay magkasintunog. So nasa upuang pangpangkatan pa ba ang lahat? Kung wala na, ay lumipat muli upang bumuo ng maliit na bilog. Nais kong gumawa kayo ng isang tula mula sa temang pagmamahal sa bayan. Napatan ito ng may hustong diin, tono at emosyon upang maisakatuparan ang isang sabayang gagasan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang gumawa ng isang tula at 3 minuto upang praktisin ito. Pagkatapos ng 6 na minuto ay magsisimula tayo at ang pangkat 5 ang mauuna sa presentasyon. Maliwanag ba ang lahat? Kung gayon ay magsisimula na tayo. Tapos na ang 6 na minuto class at gaya ng sabi ko kanina ay magsisimula tayo sa ika-5 pangkat. Napakasining ng inyong mga tula. Nakakasiguro akong bawat isa sa inyo ay magaling na sa pagbigkas at paglalapat ng tono sa tulang ating pangtatalakayin. Mabuhay at ipagpatuloy ang aktibong pakikilahok sa ganitong mga aktibidad sa klase class. Nagagalak ako sa mga nagawa ninyo. Dahil sa ipinamalas niyong galing kanina, ay dumako naman tayo sa inyong panghuling gawain sa araw nito. Ayos pa ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Pangkatan pa rin ang gawain ito class. Nais kong magsadula ang bawat pangkat sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahalagahan sa paglinang sa pagbabasa ng akdang pampanitikan. Ang pagsasadula class ay hindi hahaba sa 3 hanggang 5 minuto. May 5 minuto din kayo upang magprepara. Naiintindihan ba mga mag-aaral? Class, tapos na ang oras para sa paghahanda. Magsimula na tayo. Alright, nais kong batiin kayo sa napakaganda at napakahusay na pagsasadula. Lahat kayo ay mahuhusay sa larangan ng pagbabasa at pag-aanalisa. Naway lubos ninyong naunawaan ang pinasang tula class. Meron pa ba kayong mga katanungan? Klarifikasyon? Magtaas lamang ng kamay. Dahil wala kayong mga katanungan, ay ako ang magtatanong sa inyo. Marish, sino nga ang sumulat ng tula? Maraming salamat Marish. So ang sumulat ng tula ay si Andres Bonifacio. Baita, ano nga ulit ang tema ng tula? Abraham, may karagdagan ka sagot? Mahusay mga mag-aaral. Sa palagay ko ay handa na kayo para sa ating maikling pasulit. Sa puntong ito ay nais kong kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ang 5 katanungan. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot at basahin ng mabuti ang nakalimbag na presentasyon sa pisara. Maliwanag ba? Tapos na ba ang lahat? Magpalitan ng papel sa katabi. Jonard, ano ang sagot sa unang bilang? Tama. Ikalawa, Jane? Tama. Ang pangatlo ay litrang? Tama. Pang-apat, Louie? Tama. At pang-5? Okay, tama. Magaling! Nagagalak ako at matataas ang inyong mga marka. Ayos pa ba ang lahat? Kung gayon, ay ipasa ang inyong mga papel base sa bilang ng pangkat na kinabibilangan kanina. Magbibigay ako ng karagdagang puntos para sa unang pangkat, pangatlong pangkat at pang-5 pangkat. So bago natin tuluyang tapusin ang formal na talakayan ngayong umaga,
ay magkakaroon muna kayo ng takdang aralin. Nais kong basahin ninyo ang tulang pamana ni Jose Corazon de Jesus. Unawain ito mabuti at analisahin base sa elemento ng tula. Bago magsimula ang ating klase sa susunod na araw, ay magtatawag ako ng 5 mag-aaral upang ibahagi sa klase ang kanilang kaalamang nabasa tungkol sa tulang ito. Maliwanag ba mga mag-aaral? Magaling! Tapos na ang formal na talakayan. Naway marami kayong natutunan sa araw nito. Paalam mga mag-aaral!